Be the name of the Lord. Happy Lord's Day po. Bless Sunday. God is good all the time. Amen. Totoo po, napakabuti po ng Diyos. Isa pong magandang pinagpalang Sunday morning po sa ating lahat. Okay. Bigyan muna ako ng konting mga acknowledgements saka announcements. No? Babatiin ko lang po ngayong this coming 23rd ay magse-celebrate po ang ACGM Manila ng 25th year yun sa Central, sa headquarters po ng anniversary. So happy Thanksgiving dyan, blessed Thanksgiving kila Pastora Ricel, sa lahat ng leadership at mga ministry workers, more power sa lahat-lahat ng mga cell units and outreaches ACGM Manila. Yan, this coming next Sunday. Also, gusto ko rin pong batiin ang mga ilang churches at kasi lately galing po ako sa CDO at gusto ko pong batiin yung Jesus Lord Almighty. Church, Jesus Lord Almighty Church dito po sa may Kauswagan. Siguro familiar kayo doon sa Kauswagan, Bayabas, Bulua Diversion, no? Nandun po yung church. At ito po ay isa sa mga pinangungunahan nila Pastor Jess Ubay-Ubay. Alam niyo po, ang heart ko po kasi talaga mag-support ngayon doon sa mga church planters, mga pioneers. So, more power, Pastor Jess. See you Sunday. Ako yung speaker nila next Sunday. Hoy, di porke wala ako dito, hindi ka atin, ha? Praise the Lord. Simban Jesus po kayo, hindi Simban Roderick. Okay. So, I will be ministering to their church next Sunday. Also, gusto ko rin batiin po yung kasi nagkaroon po ng water. Ito, season na naman ng mga water baptism. Wala po tayong announcement ngayon so far dito sa ECGM ko unless kung meron ko Pero itong week din po na to, nakapag-baptize din po tayo ng ilang souls dyan po sa Initaw. Binabati ko po ang mga Hakulans at saka ang family Sanders at Wellington na galing po ng Australia saka New Zealand. Okay? Kita-kits tayo doon. Uy, kita-kits daw. Oh, yan mga minamahal. So, salamat po. We had a great time. Nandyan po ako sa Cagayan de Oro. So, yun naman nabanggit ko na. Sila Pastor Ubay-Ubay, the Hakulans, the Sanders, and the Wellingtons na bumalik na din po sa New Zealand. Okay. Water baptism sa Aurora din pala. Last Sunday of this month. Mayroon din. Sa, ano ba yung lugar doon? Tukuran. Ano ba yun? Yung may beach, Tukuran, So, sa Tukuran din po. So, water baptism season na po ngayon dahil summer. Now, gusto ko din pong i-announce sa mga ibang mga kapatiran. Ayan ulitin ko po. Sino gusto magkaroon tayo ng water baptism din dito? Hopefully, So, nagpapasalamat. Ngayon, ito pa, may announce din po ako, mga minamahal. Okay, meron kasi akong desire gagawa po kasi ako ng Super 5. Ano Super 5? Super 5 po na mga young professionals. Isa po na pusuan ko na po doon, sila Faith, si Ryan, si Sheen. Saka may kulang pa po ng 2. Yan, mga minamahal, okay? Kung yung may mga mga college po dyan, medyo pa. Kasi alam niyo po, ang advocacy po ng ma-schedule natin kasi I just got back, sabi ko nga po may water baptism sa Aurora this coming last week or last Sunday ng month na to. Tapos galing din po ako doon sa Cagayan de Oro at nagpapasalamat nga po ako dahil nakapag-minister ako doon sa ilang family. Doon sila nagkaroon ng parang baptism at saka yung anong tawag dyan, yung magpapaalam na babalik na sa dispedida. May dispedida ka ba, Sister Dale? Okay, so doon sa Hapitanan kami noon. Okay, parang di ako nagkakamali, nakita ko pa nga yata si Shine doon sa Isidros. Okay, so yun po, nakakatuwa po kasi we were able to baptize 12
12 people after lunch, and then sa afternoon nagkaroon po ng sa hapitanan, sobrang jump pack yung mga tao. Ano po? So, hindi kita nalapitan, namumukaan kita eh. Sabi ko, sino ba to? Si Shine ba to? Nahiya naman ako. Pero nakakatuwa naman po, mga minamahal, dahil that time nakapag-share ako ng ito. Kasi alam nyo, isa po sa advocacy ng church natin is holistic. Gusto po ng Panginoon na lahat ng anak niya is spirit, soul, body, well. Everybody say wellness. Maganda ba yung salitang well? Ano yung balon? Hindi. Well. Alam niyo po, ang Panginoon, nanonood ninyo, bihirang gamitin ni Christ yung word na be healed. Ang ginagamit niya kadalasan is be made whole. Tama po ba? Yes or no? Ha? Ginagamit po ni Lord, be made whole. Mabuo ka. So, alam niyo po, mga minamahal, si Apostle John, kasi first time lang ito nag-appear sa Bible, yung word na wish. Di ba? Pag may mga okasyon, na-notice po ninyo, may kasal, or may special na okasyon, ginagamit natin yung word na best wishes. Diba? Tama po ba? I wish you. Sa Christmas, we wish you. Diba? Pero alam niyo po, umappear din ang word na wish sa 3 John. Ano po? Sa malapit na mag-Revelation. 3 John, susunod na doon, Jude, tapos Revelation. Na sinabi doon, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospers. Yan, mga minamahalan po. So, holistic po yun. Ano po? Gusto po nung pinakamalapit, yung pinakamalapit sa puso ng Diyos. Sino yung pinakamalapit sa puso ni Lord Jesus? Si John the Beloved. Sobrang lapit, mga minamahal. At alam niyo po, mga kapatid, nangyari na sinabi niya na desire. Because the Apostle John, ang taingan niya, ang ulo niya laging nakasandal sa dibdib ni Lord Jesus. So he can hear the heartbeat ng Panginoon. Amen ba? The heartbeat ng Panginoon. And amazing, dito po sa Bible, especially tayo ngayon, New Testament Church, makita po na even sa Old Testament, to be fair, Old and New Testament na, ang ginagamit po ni Lord dito ay mga taong hindi naman galing sa seminaryo na nagsunog ng kilay, di ba? Ang ginagamit niya po ay mga negosyante, tama ba? Farmer, agriculturist, nandoon sa trade ng pangingisda, yes or no? So, ibig sabihin may mga trades sila, di ba? Si Matthew at saka si Zacchaeus, mga minamahal, ano sila? Taga-BIR sila, di ba? Tax collection yun sa kanila. Si Luke, nasaan? MD. Di ba, mga minamahal? Hindi po murag doktor, ha? Kundi doctor of medicine. Di ba? Si the beloved physician. So, makikita po ninyo, sa panahon pa natin, that would be like yung mga tao talaga na nandyan sa real world. Though we are thankful, meron mga theologians, pero mga theologians kasi walang iniwan sa mga politicians, mga minamahal. Di ba? Yung mga politicians, kaya gusto ba natin umasenso Pilipinas? Magkaisa tayo. Amen ba? Tama. Anything na divisive, dividing the Filipino people, let's not put our energy on that. Remain tayo sa Bible kasi ngayon, lalo na sa rise ng social media, ang dami nagaway-away na Pilipino. Mainit na nga, halos kumukulo. Malapit na tayo mag 50 degrees, mga minamahal. Almost 50 degrees sa sobrang init. Tapos magaway-away pa tayo kung sinong tama, sinong mali, sinong tama, sinong mali. Mga minamahal, alam niyo po, ang tama, yun nakasulat sa Bible. Yun lang ang masabi ko. Ano yung nakasulat sa Bible? Yun yung sundin natin. Hindi yung opinion natin. Our opinions, pwede yan sa atin. Pero pagdating sa throne, sa harapan ng Panginoon, the Lord will not accept our opinions. Ang final authority ay yung sinabi niya. Amen ba? So let's not no? So ngayon, ito nga, ang 40 natin, mga kapatid, no? Gusto po natin, ito kaisa ko to, si Sister Carmen. God bless you, Sister Carmen. Malaki ang puso po niya
para po sa si Brother Billy, bumibirit na rin, tumitira na rin. Mga minamahal. Gusto po kasi natin yung mga anak ng Diyos healthy. Amen ba? Praise God. Hindi ako masyado dun sa business, pero saan ka pa? Na meron ka ng mga produkto na ibabalik yung sigla, lakas, ire-repair yung sira ng katawan mo. Ito hindi ko ngayon i-kwanto, but I'm looking into a possibility, mga minamahal, of sharing with you ng high quality, kasi ito sa real world, high quality, high price. Low quality, low price. Tama ba yan? That's how the world operates, mga minamahal, when it comes sa marketing at saka sa trade. High quality, expect high price. Pero merong isang tao, share ko lang a little bit kasi kahit yung mga retire na, mga walang income, yung mga kulang yung income, gusto mag-support sa mga simbahan, gusto supportahan yung pamilya, hear me out. I-announce ko lang sa inyo. Okay, mga Koreano po ito. Mga Koreano, mga minamahal. Na, sino dito nagsha-Shopee? Umaymen na lang kung nahiya kayong magtaas ng kamay. Nagsha-Shopee kayo. Meron ba kayong cashback? Wala. Wala kayong kita doon, di ba? Okay. Lazada, etc. Wala po kayong kita dyan. TikTok. Pero ito po kasi, you have your own online, tapos ang mga products po is really amazing. Dahil yung Korean founder ng Atomy, mga minamahal, Atomy, hindi, malapit sa Atomic, mga minamahal, he was only given na parang 1 month. Nasa end stage na po siya ng kanyang liver failure. 1 month na lang to live. Then, he worked in collaboration doon sa mga scientists ng South Korea. So, Korea. So, ano ba naalala niyo pag Korea? Watsons? Beauty products? K-pop? Hindi. Sinabi pong Korea, katapat na niyan, halos yung Japan. Tama ba to kayo? When it comes sa technology, mga minamahal, yung Hyundai, Samsung, Kia. So, meron silang isang halaman doon na doon lang nabubuhay sa Korea. Wow. Yun yung extract na yun, and this was back in the 90s pa, mga minamahal, yung 1 month na lang yung taning sa buhay na buhay po ngayon. Yun. Pero some other time, share ko sa inyo separate occasion. Baka sabihin nyo Sundays na Sunday. But nakakatuwa po kasi yung mga katulad niya may na-stroke, half-stroke talaga. In 1 month time, nagparada na po yung na-stroke. Dami pong mga testimonials, but not today. Kaya lang, gusto ko po din i-offer sa mga kapatiran na gusto pong manatiling masigla, nire-repair yung mga immune system. Kung ano man yung mga dapat i-repair, dapat na ma-repair. Amen? Okay. Sabi naman amen dyan, glory to God. So, alam niyo po, ito na, topic natin. Ang topic po natin ngayon is about, ano ba dapat ang topic natin? Okay, ulitin ko po, Next Sunday, pwede ba kayo dito, Faith Ryan at saka Shin? Next Sunday, samahan niyo ako sa Jesus Lord Almighty. Yan, binubuo ko na po kasi yung Super 5. Anong gagawin mo? Gagawa ka ng bus? Hindi po. May sarili na pong bus yung Super 5. Pero gagawa po ako ngayon ng team na next generation na. Yun. I-expose ko sila ngayon doon sa And it's just amazing dahil itong pupuntahan po naming church next Sunday ay talagang punong-puno ng mga young people. Magsabi ng amen lahat ng young people dito. Magsabi ng amen ba? Mami Peli, Mami Grace, magsabi ng amen, mga young people. Yung mga 60 plus, young people yan. Ba kayo? Di ba? Mga mommies, mga daddies, mga young people yan. Kalabaw lang tumatanda. May kalabaw ba dito? Naman. Okay, let's talk about the kingdom of God. But prior to that, let's just bow our heads for a while and let's invoke the blessing ng Panginoon sa mayaman pong daloy ng kanyang word. Most gracious, loving Heavenly Father, we are grateful and thankful for this time that we can just, Panginoon, feast on your word. But most of all, bago pa namin ma-receive yung word, Panginoon, we surrender our hearts, our minds, everything under the feet of Christ. And Lord, we will really feast
sa presence ninyo. Father, I pray that your word cannot return to the void. Hide your servant under the shadow of the cross. Na wala po ibang maitataas, mag-glorify, ma-exalt, not a group, not any person, but Father God and the Lord Jesus and the Holy Spirit lang po, Panginoon. All the glory goes to you, Father, in Jesus' name, and all of God's people will say, Amen and Amen. Everybody say, Kingdom of God. Come on. Say it again. Okay, ang topic ko po ngayon, this is hindi matatapos ngayong Sunday morning. Don't expect na matapos ko ito ngayong isang sermon lang because napaka-multifaceted ang topic ng Kingdom of God. You have Matthew, Mark, Luke, and John. It all speaks about the Kingdom of God. Why do you need to get born again? Ba't kinakailangan pa tayo ma-born again? To be saved? Hindi ba sinabi ni Jesus na you have to be born again to be saved? Ang sinabi niya ay, you must be born again to see and be able to enter. John chapter 3 verse 3, John chapter 3, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, or really the original Greek gospel yan, yung original form niya, is not second birth, but rather born from above. Yun po ang original doon sa original niya, no? There, sa Amplified. I assure you, most solemnly, I tell you that unless a person is born again or born anew, transformed, renewed, a new life from above, he cannot ever see. He will not get to know, be acquainted with, and experience the kingdom of God. There. So second birth is about the kingdom of God. John the Baptist, mga minamahal, and it goes on. Tinanong siya ni Nicodemus, how is it, Lord, na magiging possible? Ayan, and then inulit na naman ni Jesus, Lord Jesus, verse 5, unless a man is born of water and the Spirit, he cannot ever enter the kingdom. So you have seeing and entrance. Mga minamahal, you don't get to see, grasp, understand, and magkaroon ka ng access sa kingdom of God kung hindi ka ma-born again. Now, what's the message of John the Baptist? Matthew chapter 3, and here comes John the Baptist preaching in the wilderness, mga minamahal, of Judea by the river Jordan, and he was preaching. What manner of preaching ang sinisigaw ni John the Baptist? Ang sabi po niya is, metanoia, repent, change your mind, have a new mind. Ano po? Think differently. Change your mind. Regretting your sins, changing your conduct, your attitude, for the kingdom of heaven is at hand. Now, that's the message ni John the Baptist. Here comes Jesus Christ. Entra Yeshua HaMashiach, and Jesus began preaching. I think it's the same chapter 4, I guess. After the temptation ni Christ, 40 days after with the ordeal with the devil, Christ came and returned in the power of the Spirit. And here comes Jesus preaching the same preaching na pinipreach ng kasin niya na si John the Baptist. Sabi ni Lord Jesus, and repent. Matthew chapter 4 yan, Faith. Matthew chapter 4, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Now, nakita po ninyo, ang preaching ni John the Baptist is about kingdom of heaven. Ang preaching ni Lord Jesus is about kingdom of heaven. Kita mo na? Matthew 4. From that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Now, Matthew chapter 10, sending the 12 and the 70 sa Luke chapter 10. So, you read Luke chapter 10 and then Matthew chapter 10. Sa Matthew chapter 10, Jesus was sending out the 12. Pero sa Luke chapter 10, He added 70 more disciples na sinend out niya. So, you have 10 and 10. Luke 10 and Matthew 10 with the same topic. Ang sabi niya yan, as you go, sabi niya, do not go yet para bang labas ng house of Israel, but go to the lost sheep of the house of Israel, and as you go, preach. Ano ba yung topic nila? Ano yung preaching na pinapreach ni Christ sa kanila? And as you go, preach that the kingdom of heaven is at hand. So it's in Matthew 10 and Luke 10. Hindi mo nakita? Okay, ako na lang. Bilis ng dila ko no? Naglalag out ba? Okay, ito po Hindi, kasi kaya ako sinasabi yung chapters and verses for the sake ng mga, ayan, as you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. So you have John the Baptist preaching about the kingdom. Jesus preaching about the kingdom. Sending out these disciples with the same theme. What would be the last message before Jesus returns? Matthew 24 verse 14, ang sabi po, and the last of the signs and this gospel of the kingdom shall be preached. Wow.
So it's all about the kingdom. Mga minamahal, ever say kingdom again? Come on. Kingdom. Say it again. Okay. Okay. Na ito na. Simulan natin sa Genesis. The divine proposal. Yan sa mga gumagawa ng ano. Divine proposal. Ibig sabihin may nag-uusap. When you go, if you have the original Bible, which is really written in Hebrew, the original, ano po, ang unang-unang bubulaga sa inyo ay Bereshit chapter 1. Ano po? Ang pangalan po ng Genesis sa Hebrew Bible ay Bereshit. Ibig sabihin, the beginning. Now, we have Genesis na ito na lang ang kinuha natin sa English. Na ibig sabihin po is Genesis, the origin, the beginning, but actually it's to do with seed. From the word genes. Nakita niyo po ba? Tanggalin mo yung IS sa Genesis, and what do you have? Genes. Di ba? Lagyan mo ng IS yung genes, Genesis. So, the beginning was the Father and mga kasama niya, because in the beginning, God, ang umapir po doon ay hindi Eloah, ang umapir ay Elohim. In the beginning, Bereshit, Elohim. Kaya mo bang, kaya mo ba, Faith, makita yung original Genesis 1 in Hebrew? Ayun. In the beginning, Elohim created Hashumayim, the heavens, Himel, and Haaretz, the earth. Okay? Ano nakita po? Elohim. Alam niyo po, isa sa mga, baka for your information baka sabihin niyo full-time pastor. Yes, I'm a full-time servant of God, but I am also a businessman. Meaning ko na po sa inyo, negosyante po ako. Masama ba? Hindi. Na-compromise ko ba yung gawain? Hindi. Kaya ako po yung pastor na hindi ko kayo tutulisin para itaktak nyo lahat na nandyan. Umuwi na lang kayo nakatsinelas, mga minamahal. Para kayo mapanalanginan sa Ginoo, ihatag tanan, taktak mo. Hindi po uso sa church na ito ang hold up. Pinabanal na holdapan. Maraming mga ministro ganyan. Di ba? Sacrificial giving, apostolic giving, Shunammite, ang dami ng mga terminology. Hindi masama ang giving. Pero dapat ang manguna yung leader. Sino ang leader sa church? Sino ang leader sa church? Pastor. Ang katawan, isa yung ulo. Sabi ko, ano yung nangyayari sa ulo? Bababa all the way hanggang sa paa. So, pangunahan mo. Hindi lang dikta ka ng dikta. Hatag. Pero yung ambot lang, kung naghahatag din ba yung kuwan? Okay? Now, masarap din po, mas marami kayong makikilala na souls at maaabot kung kayo po ay both nag-ooperate in the spirit and in this world. We are still in this world. Meron ba dito out of this world na? Hindi. We're still in this world. Now, isa sa mga partner ko, aaminin ko po sa inyo, meron na akong Korean na partner na ini-expect ko din po na makabisita sa atin dito. Ang pangalan niya ay si Brother Jong. Jong. Okay? Hindi si Paul Yonggitcho, patay na si Paul Yonggitcho. Yung pupuntahan natin sa Sunday, galing sila sa Korean Church ni Paul Yonggitcho. Okay, now, pero itong kapartner ko, Hudyo. Jew. Sila lang naman po ang may-ari ng tinatawag pong Kedma. Sino yung Kedma? Okay? Research na lang. Mga minamahal. Grabe. So, pag nag-uusap kami, mga kapatid na mga Hudyo, sinasabi ko pa ulit-ulit sa kanila, how do you call God sa tang ninyo? Yahweh, Jehovah? No, we're not allowed. We're not allowed to say that name. Hashem. Correct. Hashem. Pag sinabi namin yung God namin, tatlo ang gamit namin. Hashem, Adonai, and when you say God, ang ginagamit namin, Elohim. Yan. Huwag kayo magtaka kung maimbitahan ko
Kaya lang, baka hindi naman gospel i-share, no? Business. Okay. Sa Kedma po. Yan ha. Gusto nyo gumanda yung mukha ninyo, meron sila yung gold, ang mahal, 100,000 yung kit. Joke lang. Hindi ako nagbibenta ha. Okay, now ito, Elohim. Ano nga ulit? Ano nga ibig sabihin ng Elohim? Yan ang original po niya, Elohim. Kasi ang singular po is Eloah. Pero sinabi Elohim. Now check nga natin kung ang Bible ba ay talagang Elohim. Mas maganda kung pakinggan natin si Jesus Christ. Elohim, definition, gods, plural, magistrates, may use as a superlative. Pwede din gamitin ng mga angels as representative ni God the Father or ni Lord Jesus, great judges, mighty ones, etc. If you, I think Psalms 82, pakicheck nga daw, Pai, Psalms 82 verse 1, may hindi ako nagkakamali, Psalm of David. Pakibasa nga po, everyone, go, read. Gabi. God, when you say the Most High, yung pinaka-head, si Father God yun, El Elyon, the Most High, He presides, He stands in the congregation of the mighty. He judgeth among the gods. You can find that in John. Not John, but rather Job. Periodically, the Lord will call yung tinatawag naman Beni Elohim or the sons of God. And isa sa mga son of God, hindi mag-start ang convention kung wala yung isa doon na ang inaatupag. Saan ka na naman galing? Late ka na naman. Lakad kasi ako parot-parit. Umiikot lang ako sa buong mundo. Di nakikita mo yung mga matitinukong anak doon. Sana hindi na lang tayo ibida ni Lord, no? Kasi pag binida tayo ni Lord doon sa principal power na yon, kaya ka lang naman love nun. Siya yung nagsasabi na subukan mong saktan. Sino pangalan nun? Kasama doon sa meeting ng mga sons of God, anong pangalan? Satan. Nasa Job, hindi man Lucifer ang ginamit dyan, Satan eh. Now, there was a day when the Bnei Elohim, the sons of God, came to present themselves before the Lord. Yan yung the Most High. And Satan also came among them. Pero hindi na natin pag-usapan yan si Satan, si Job, saka si Lord. Pag-usapan natin yung divine proposal. Okay? Okay, ito. Let's jump, mga kapatid, sa Genesis 1 and verse 26. Ayan na, nandyan po. Kita ba? Kita? Ba't ba ako tinatingnan? Meron na pala doon. Dito kayo tumingin, doon ako titingin. Okay? Okay. Pwede ba sabay-sabay tayo, mga darling? Wala na may amen dyan. Dinarling ko na nga kayo eh. 1, 2, 3, go! Elohim said, God said, let us. Teka, bakit nagiging let us? Sabihin, may kausap siya. So this is the divine proposal. Elohim said, let us make man. What makes us think na plural yon? Yung mga salitang us and our, besides doon sa noun na Elohim. Elohim said, let us make man in our image. Woo! Okay ba? In our image, according to our likeness. Okay, we will make man. Ito yung divine proposal. Man is supposed to be intended, design, plan, purpose ng Panginoon, ng Elohim. Lagay natin sila sa earth. Sila yung image natin doon, in our image and in our likeness, and they will have dominion. Ano ba yung dominion? Okay, let them have dominion. That's the word dominion is the same Hebrew word na ginamit sa dominion, authority, power, government is the same word for kingdom. Okay, sila yung magiging ruler over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle. That's a divine proposal. That's a divine plan. That is what God has in mind. They discussed that. The Father, the Word, and the Holy Spirit. Aba, Elohim, Dabar,
which happens to be later on magiging Yeshua Bar Eloah, pero the bar, D-A-B-A-R, no space, means the word or logos sa Greek, or verbo sa Latin, Abba or Pater, that's God the Father, and then the word, which makikilala natin more on the Son, pag nag-human incarnate na siya, and then the Ruach HaKodesh, the Holy Spirit. Ano yung sabi? Go ye into all the world and make disciples of all nations, baptizing them in what name? Whose name? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Grabe to, no? Amazing tong Trinity natin. So dito, we believe in one God, the unity of God, pero not just one person. How can there be a unity kung ikaw lang mag-isa? Ano ibig sabihin ng united? Isa o marami? Unity. Di ba? Now, yung bang Matthew 28 na yan, dinugtungan pa? So yung mga, ako naniniwala sa oneness of God. The unity of God. Kaya nga, naging isa na lang eh. Meron bang time na yung dalawa pwedeng maging isa? Ang unang-unang sample is the man and wife. And twain shall become one flesh. That's two different entities. The male and the female, Adam and Eve, that's two different entities. But because nagiging mag-asawa sila, now they are one. Genesis 11, check natin po. Okay lang ba? Nasa divine proposal pa tayo, ha? Okay, Genesis 11, sabi, now the whole earth had one language and one speech. O, ilagay mo ako sa King James Faith. Ano yung sinabi ni God dyan sa King James? And the whole earth was of one language and of one speech. Yung pagsasalita ng Elohim. Nasa Shinar sila, led by mag-ama. Ang pangalan ay, what's the name of the father ni Nimrod? Cush and Nimrod. Let us make ba? Then ano yung sinabi ni, gusto ko lang i-jump natin. So they started, and the Lord came down to see the city and the tower which the children of men builded. Never mind the grammar, that's 1611. Wala na tayo sa 1611, so huwag niyong pintasan yung grammar nila. Pero ito yung sinabi ni Lord. Dito okay, kayo yung sino yung mga magagaling sa English? Check niyo yung grammar. And the Lord said, si Lord yung may sabi. Sino may sabi? Sino yung sabi? Mali yung grammar? O tama? Pag si Lord may sabi, ayoko magsabi na mali. Parang sabi, mali si Lord. Pero sabi sa King James, and the Lord said, behold, the people is one. How was it made? How was it possible, mga kapatid, na the people, plural, naging is? It's supposed to be, behold, the people are one. That's right. So mali ba si Moses dito? O mali yung mga translator ni King James ng 1611? Ng 42 scholars na mga scholar yun, Mali sila? Hindi. Dahil yang is one people na yan, umabot po sila sa tinatawag pong point of singularity. Did Jesus claim to be? Nakaabot sila ng Father at ng Holy Spirit sa ganyan? Yes. I and the Father are one. He who has seen me has seen the Father. Grabe. So Jesus came to that point. Yung Ama, yung Anak, yung Espiritu Santo, perfect nila yon. Ano ang prayer niya sa church? Sana. Lord, kailan ba ma-answer yan? Father, make them one as we are one. Now, I'm not gonna talk about unity. I'm gonna talk about the divine proposal. Man, magsabi ng tao, magsabi dito yung man, yung mga tao dito, magsabi ng amen. So lahat na nag-amen, tao. May angel po ba dito? Magsabi ng amen. Wala. So lahat tayo dito, tao.
Na ano yung sinabi? Napakababa ng tingin ng mundo sa tao. Yun ba sinabi? May mababa ang tingin sa mundo. Alam niyo, kung wala tayong value, there will be no need for God to redeem man. May word na redeem. Tama ba? Redeem ang ginamit. Saan ginagamit yung redeem? Sa negosyo. Ngayon, punta yung Sister Carmen, nandyan lang, Ano yun? Papasok? Sangla. Ano ba yung sangla? Sa Bisaya? Prenda? Prenda pa. Pagka i-redeem mo na, lukat. Prenda, lukat. Phone, ipo-phone ninyo. Now, Sister Carmen, lahat ba ng pumupunta sa pawn shop, lahat pwedeng i-phone? Hindi. Kahit mukhang gold, kahit MG yan, murag gold. Titignan nila kung tinuod na gold. Hindi nila gusto ng MG, gusto nila TG. True or real gold. So paano nila malalaman kung gold na tinuod? Lagyan nila ng acid. Acid ba yung nilalagay ninyo? May acid test. Then i-appraise nila. Is it right? I-appraise nila yung value. So hindi ka pwedeng magprenda na walay value. Now, anong ginawa ni Christ? Nagprenda? Hindi. Lukat. He's to redeem man. Amen. He will redeem man. Gaano kataas ang price? One planet? Solar system? Hindi. No amount of creation, ulitin ko po, no amount of creation mag-i-equal sa value ng man. Ang value ng man is one life of a God. Wow! Kinikilabutan po ako. Alam niyo po ba kung gaano? God could have, sabi niya kay Satan, Satan, i-redeem ko na lang. Sige, mamili ka na lang ng planeta diyan. Marami namang galaxy diyan. Take one galaxy. Hindi po. No amount of creation, no quantity, no mass, mga minamahal, ng creation, hindi. Ang value ng tao sa redemption niya is the life of its creator. Woo! Grabe, bakit? Yan anong gustong gawin ni Satan? Bakit ang tao ngayon napakababa na ng dignidad? Saan umatake si Satan? Well, maraming tao po kasi ngayon tumatakbo sa world system. It's the system of the world, which is run, ruled, and operated by the God of this world, Satan. Doon papasok yung kingdom of God. Doon yung taas yung value ng kingdom of God. Mababalik tayo sa divine proposal. The purpose and the plan and the program ng Panginoon. You're the image of God. Amen. Because Satan cannot attack and kanang sa Visayas pagani, dili niya kayong sumbagon ba? Sumbag, tama ba? Suntok? Hindi man niya kayang sumbagon ang Ginoo. Anong ginagawa ng mga nag-aktivista? Pag ang presidente, si Aquino, si Duterte, o si Marcos, pag galit na galit sila, hindi man nila masuntok. Dahil pag sinuntok nila yung mga presidente, dali sila. So, ang ginagawa nila? Gumagawa sila ng effigy. Tama ba, sir? Mukha ni Aquino, mukha ni PRRD, mukha ni Marcos. Yun ang kaya, kahit suntukin mo na suntukin yun. Hindi ka aarestuhin. Dahil so, si Satan, hindi man niya masira diretso yung Panginoon, ang susuntukin niya yung image ni God. You wanna see the image of God? Hindi yung mga for sale doon sa labas ng Catholic Church. Ang image na God, yung pumapasok sa Watsons, yung kumakain sa Jollibee, yung sumasakay ng Super 5, yung nag-aaral sa IIT, yung nagtatrabaho sa National Power, yun yung image of God. Humihinga.
kumakain, araw-araw natutulog, nag-iisip, naglalakad. You are the image of God. Hindi nyo kayang tanggapin? So, wala lang pangit dito. Pag may nagsabing, oy, pangit ka. Pangit ka. So, alam mo kung sino sinabihan nila ng pangit? Si God. Amen? Let's turn our Bible sa Corinthians, please. I think, I stand corrected. 7:11 or 11:7? Hindi. Balik. 1 Corinthians. Sabi ni Apostle Paul, for a man, okay na lang, basa. 1, 2, 3. Basa. Ayan. Sino ang love ng lalaki? Lalaki din. Uy. Love ko yan si Brother B, ha? Yung gagalawin. Hindi. Sobrang love ng lalaki yung babae. Bakit? Sino nakikita ng lalaki sa babae? Ha? Bakit nahulog ang puso ng lalaki sa babae? May nakita siya na artista o beauty queen? Hindi. Ang nakikita ng lalaki sa babae, sarili niya na pinaganda. Mga lalaki, ayaw niyo ng beauty products, di ba? Pero gusto niyo tumingin ng beautiful people. Beautiful girl. Aminin na natin, tayo mga lalaki mahilig sa beauty. Kaya lang, nahiya tayong ilagay sa itsura natin. Kaya tinignan na lang natin sa babae. Di ba, Sir Elmer? Gandang-ganda siya kay Sister Helen. Dahil nakikita niya ang magandang Elmer. Ganda pala ko. Ano ba? Grabe, di ba? Kaya mahalin nyo yung mga kamukha nyo. No, sino naman ang nakikita ni God sa lalaki? Ayan huwag mong takpan yung ulo mo o lalaki. Bakit? Because you are the image and the glory of God. The woman is the glory of the man. Tama ba yan? Kaya kinakailangan yung glory niya laging i-black doll treatment natin. Di ba? Para maganda ako palagi. Yung ginagawa pala natin sa girl, para na rin natin ginagawa sa sarili natin. Hindi pa ako bayot, ha? Kaya ganun na lang ako. Man is the image and the glory of God. Now, let's talk about, what do you mean image? If you go into a deep study doon sa proposal, mga minamahal, the image is not the shape, not the details, not the particulars. It's the authority. Sumunod doon is the kingdom anointing. The image of God in you, the image of God in me is the authority. It's the dominion. Let them have dominion. Amen ba? Mga minamahal, yun po ang ibig sabihin ng kingdom. It's dominion, it's authority. You receive Jesus. Tanggapin na si Jesus para masave ka. Yun ba kaagad ang sinabi? Saan sa Bible nakalagay, receive Jesus so masave ka? Yan. Sige daw. John 1:12. Anong nangyari? Yeah. John 1:12. Basa. What do a person get when he or she receives Jesus? He receives power. Check natin sa ibang English, Sister Faith. Power. That's Basileia, mga minamahal. Okay.
Oh, ayan na. Amplified. But to as many as did receive and welcome Him, He gave the authority, power, privilege, right to become the children of God. That is to those who believe in, adhere to, trust in, and rely on His name. Amen. The image of God is not the image you see doon sa mirror. Aba, maganda tong topic na to. Some of you will be walking on waters, but not all. Talaga, pastor? I'm not talking about literal waters. May mga ilang Christians na kahit ang lalaki ng challenges at problema sa buhay, padayon lang, tuloy-tuloy, nag-grow pa, tumitibay pa, kahit anong bagyo at bato ang itapon ng buhay sa kanila. Some are victors, some are victims. Some ay magpa-party, rejoicing in gratitude. Some naman magkakaroon din ng tinatawag na pity party. Poor me, kawawa me, victim me. Oh, me. Wala na. Kawawa naman ako, biktima ako. So ano ba ang pinagkaiba? Saan yung image of God? Hindi porke nasa isang simbahan tayo, pare-pareho tayo ng experiences. Some will be walking on the water, some will be swimming, some will be diving. Aray. Ano po? Nagda-dive na talaga. Okay naman yung tatlong yun, walking, swimming, and diving. It's all enjoyable. The only bad thing is drowning. Diba? Yun ang hindi na maayo. Nalulunod ka na. Diba? So what makes a difference? Anong gumawa ng pagkakaiba? Alam niyo kung saan nagkaiba? The way they think. Amen? Meron yung iba, hindi, ang tingin nila sa oppositions at sa mga sa opponents ay opportunities. Tama? Di ba sabi ko nga, yung mga row your boat, ayaw nila ng malakas na alon at malakas na hangin. Oh, they hate it. Sabi, ang prayer ng mga nagro-rowing, no wind please, at saka no waves. Pero pag surfer ka, o nagsisail ka, hindi mo gusto na walang hangin. Pag surfer ka, ang inihingi mo naman, ang prayer mo ay, Lord, more waves. How can you surf kung walang wave? Di ba? Paano ka magsusurf? Alam mo yung surf, di ba? Saan ba sa Mindanao yung may surf? Surigao, Siargao. Doon, no? Naku, ang sasaya nila pa nakita nila malalaking alon. So, nakikita ninyo, pareho mga tao yun. Yung nagro-row, tao yun. Yung nagsusurf, tao din yun. Yung nagpaparasailing na ganyan, tao din yun. But they all operate in different principles. May tingin yung iba na blessing ito, meron naman hindi ito blessing. Di ba? Tama ba? Praise the Lord. Ganyan talaga ang buhay dito sa lupa eh. Maraming nagdadasal, walang mamatay. Sana lahat malakas. Pero hindi ganun ang dasal ng mga taga St. Peter. Sana may mamatay na naman. Lagi nandun sa telepono yung mga yun, naghihintay. Grabe, ayoko mag-business ng funeral parlor. Bakit? Ang dasal mo, sana may mamatay. Kasi kung walang mamatay, kami ang mamamatay. Paano naman ang buhay namin? Di ba? Yan ang walang kakwenta-kwentang ibenta, yung ataol. Bakit ho? Kahit i-sale nyo yan. Subukan nyo maglako niyan sakali. Bili na kayo ataol, buy one, take one. Ewan ko pag hindi kayo, mama sabihin, ikaw kaya ilagay namin dyan. Tama ba? Kahit pa mag-buy one, take one ka dyan. Ako. Lalo kang katayin yan.
May take one ka pa dyan? Doon nga lang sa buy one, ayaw na namin, take one pa. Di ba? Pero yung mga luma, mga sapatos, mga minsan mo lang ginamit sa church, madali lang yan, i-garage sale mo. Matatalino kaya yung mga Pilipino sa Amerika. Sabi niya, oh, 1 buwan na, bago-bago yung damit mo ah. Dami mong pera. Hindi, isa lang yung ginastos ko dyan. Isang damit lang yung ginastos ko, presyo lang ng isang damit. Bakit kada Sunday iba yung damit mo? Kasi sa 1 month, inabail niya yung return policy. Alam mo, mayroon ba ganun din sa Canada? Huwag mo lang tanggalin yung etiketa, itago mo na ganun, huwag mo mantsahan, huwag mong punitin. Di kada Sunday, you look new. Meron ba return policy dito sa Philippines? Wala. Kaya sa Amerika pwede yun eh. Oo, iba yung dress mo ngayong first Sunday. Iba na naman yung dress mo second Sunday. Iba na naman yung dress mo third Sunday. So 1 buwan, only with the price of 1. Oh, di ba? Kasi may return policy. Basta wag mo na sirain yung damit. Mantsahan. Grabe ta. Talino talaga yung mga Pilipino eh. Maniwala po kayo. Matalino talaga yung Pilipino. Alam nyo, ang daming mga lahi dito sa buong mundo, pero tayo talaga laging laman ng international news. Talagang there's nothing like the Filipinos. Meron ba tayo nakasulat dyan sa Bible? Oh, meron. May Philippians nga dyan eh. For the Filipino people yan. Mga minama. Duruin ninyo. Philippians, doon pa sinulat yung My God shall supply all your needs. Diba? Oh. I can do all things sa mga Pilipino. Lahat ng bansa, may Pilipino. Maniwala po kayo. O diba dun sa The Hague, parang wala sila sa Netherlands except lang yung lamig. Nandoon, puro Pilipino. Nakabantay kay PRRD, diba? O, kahit saan bansa may Pilipino. Punta kang Dubai, may Pinoy doon. Kahit saan airport, magsalita ka lang ng Bisaya doon, may kakausap na, Bisaya man ka? Anak, baka na, taga-asa ka. Duwi ka na dire. Pag magsalita ka ng Ilocano, na kabsat, may darating na ano. Kaya, what's your language, mga minamahal? Dahil kung ano yung inalpasan ninyo, yun, magtatawag yun ng kauri. Pag nag-alpas ka ng negative ka, negative din ako. Ganon. Pag sinabi mo, wow, bless ako. Uy, bless ka pala. Bless din kami. Ay, wow, nagkakapanag po yung mga asosasyon ng mga bless. O, di ba? Sugatan ka? Oo. Ay, sugatan din ako. Tara, kwentuhan tayo. Yun, puro mga sugatan. Di ba? Team sugatan. Team padayon. Di ba? Okay. So, we see the kingdom of God sa divine proposal pa lang sa Genesis. It's about dominion. Now, let's talk about prophecy. About the prophecy. Isaiah 9:6. Nawala yun eh, di ba? Nawala yung authority na yun. Tama ba? Sabi ng Bible, hindi dahil, I think si Paul yung nagpaliwanag na yung authority ng tao na wala. Naagaw. Oh. Pero ito, merong milagro na mangyayari. Unto us, a child is born. O, ito na, Christmas natin. Unto us, a son is given. And the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and the Prince of Peace. Okay, next. Of the increase of his government and peace, there shall be no end. And upon the throne of David and upon his kingdom. So there's a prophecy. Isaiah prophesied. So yung kingdom of God was prophesied. So una, sa tao, pero nawala yung image eh. When you say image of God, nandoon yung authority ng Diyos. Kita na Kristohanon karon, restored na ba yung authority? But saan ito magsisimula? Yan, amen ba? Let's talk about kanina, divine proposal. Now, let's talk about divine prophecies. Was it prophesied? Yes. Babalik ulit yung image of God sa mga tao. At ang pag-asa natin is the Messiah. Another man. Walang sin.
He committed no sin, but He will be the sin of all human race. He will deal with sin once and for all. One time, big time. X marks the spot. Dun sa cross. That will be the center of everything. Okay, kilabutan po ako. Ha? Okay. He has made Him to be sin for us who knew no sin, practice no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Ibabaguhin si Lord pag na-born again ka. Madaling sabihin, baguhin yung buhay. Baguhin yung, alam niyo po, ang unang babaguhin ni Lord sa totoong mga born again, the way we think. Hindi babaguhin yung damit, hindi babaguhin yung simbahan, hindi babaguhin yung talk, ang babaguhin the way we think. You change the mind, you change the man. Biblical? Yes. Romans chapter 12. Verse 1 and 2 and 3. Ito na. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse 2. Be not conformed to this world. Okay? Be not conformed. Okay, hindi na kayo patatakbuhin. Maganda yan eh. Be transformed by the renewing of the mind. That's the miracle ng born again. Hindi dahil, wow, may fellowship na ako, may simbahan na ako, pero yung isip mo, ganun pa rin, troublemaker. Ay, kawawa, lahat ng simbahan na pupuntahan mo, gagawa ka ng trouble. Yun, no? Amplified Bible daw, sister. Check natin sa Amplified. Ito po ang isa sa mga powerful verse na hanggang ngayon, nandiyan pa rin sa puso ko na nakuha ko kay Prophet Maurice Rulo. Do not be conformed to this world, this age. Fashion after and adapted to its external superficial customs. God wants you to be victims of this world? No. No, He doesn't want to be victims and casualties of the world. Ayaw din ni Lord na tayo yung magmukhang parang mga pulubi sa mundo. Hindi. He wants us to overcome the world. To be on top of the world. Kung magkakaraoke kayo mamayang hapon, gabi, nagre-relax kayo, okay, please, song request, top of the world. Di ba? Paano simula nun? Tan, tatatan, tan, tatatan, tan, tatatan, tan, dan, dan, dan. Sister Susan, tira. Such a feeling coming over me. Di ba? chorus, sis. I'm on the top of the world. Looking down on creation as the only explanation. Ayun, no? Wow. Tuloy na lang natin mamaya. You're on top of the world. Paano kinanta ng Carpenters ba kumanta niyan? Si Karen. Si Karen nga ba? Sayang, hindi niya pinamuhay yung kinanta niya. Di ba si Karen? Ang ganda ng lyrics. Pero namatay siya, broken hearted. Namatay siya sa, ano ba yung kinamatay niya? Yung nervosa, anorexia nervosa. Yan. Do not be conformed to this world, this age passion after adapted to its external. Next, be transformed, be changed by the entire renewal of your mind. Have a new ideals, have new attitudes. God wants you to be thinking differently. Jesus Christ, the Lord Jesus, set an example. He welcomed all problems, approach them with a different po na klaseng attitude. Yung mga, ay, ala, patay, hindi, tulog lang yan. Ay, wala, sino may sabi sa inyo, uuwi kayo, sobra-sobra, di nyo maubos. Wala. Anong wala? Meron, sinta. Diba sabi ni Lord, mamaya, sobra-sobra na. Kahit yung mga pinakamalalakas na palahubog dire, hindi maubos yung alak na ilagay ko.
yung sobrang takaw sa tinapay, hindi nyo rin maubos. Yung mga takaw huli ng isda, mamumblema kayo dahil halos lumulubog na yung bangka ninyo. Amen. Nakita niyo pag si Lord yung nagbigay, sino sumusurrender? Si Lord sa wala? Hindi. Yung tao ang sumusurrender pag ang Diyos nagbuhos. Kaya nyo? Sasabihin, kaya mo ba Lord? Kaya mo ba? Kami hindi na namin kaya. O sige, kaya mo ba Lord? O sige, kaya nyo ba? Sabihin ni Lord, kaya ko, pero kaya nyo ba? Can you stay afloat? Can you stay sober? Na maggagawa ko each jar, 120 liters ng pinakamalakas na bino. Wow! Lasing na lahat, hindi naubos ang bino. Napunit na ang mga net sa daghan-daghan gani ng mga catch na mga isda. Nagtawag na sila ng bangka. Ayan o, tingnan natin. When they had done this, they caught a great number of fish and their net was breaking. So they signaled to their partners in the other boat to come and help them. Tagtawag po sila. Isang boatman, tama? Kaninong boat yun? Kaninong boat yung ginamit? Isa lang. Simon. Simon who? Garfunkel. Mami na mahal. Simon Peter. Di ba? Tapos nagtawag. Tama ba? How many boats? Hindi sinabi ng Bible kung how many boats. But they signaled to their partners and the other boat to come and help them. And they came and filled both the... One boat? Many boats. Filled both the... Grabe to. Filled both the boats. So lahat ng mga boats, pinuno. Ano nangyari? Madami na yung boats, Lord. Hindi. Hindi totoo kay Lord na mas marami at malaki yung container. Sinabi na ni Elisha yan. Gusto kong bayaran yung utang ko. Wala akong pambayad. Kukunin yung mga anak namin. Namatay na yung mister ko. Pero sabi ni Elisha, sige, para hindi ka mawala ng mga anak pambayad, lahat ng makukuha mo sa barangay mo, sa bahay mo, lahat ng mga sisidlan, ilabas mo. Ayaw kaya ni Lord na limitahan siya. Naiinis si Lord pag nililimitahan mo siya. Borrow as many empty jars as you can. You know, you want overflowing blessing? The very first thing you look for are empty vessels. The anointing of God has not changed. It is still strong, it is still available, and it is still looking for many empty vessels. The anointing is looking for empty jars, empty vessels. Borrow as many empty jars as you can from your friends and neighbors. Wow, grabe naman to. Gano'ng kalaki yung utang? Pag ang Lord nagbuhos, yung utang mong malaki, tinga na lang nung ibibigay niya. Oh, I just wanna declare that na yung utang natin magiging 1% na lang kumpara doon sa paparating na revenues. It will only become 1% na lang nung I believe that God has not changed. Amen. Elisha said, ano nangyari na yun? Ha? Oh, ayaw kaya talaga. Naku, pag kumuha ka, dire-diretsuin mo na, huwag mo talaga lilimitahan ng Diyos. Kasi si Lord, alam mo si Lord, hindi si Lord yung magsasabi ng tama na. Pag ako nag-release, hindi ninyo madidinig sa akin yung tama na. Sisiguraduhin ko lang kayo na pag tinamaan kayo, kayo ang sisigaw na tama na, Lord. Soon, every container was full to the brim. Bring me another jar. Then she said to one of her sons, there aren't any more. Buong barangay na ubusan na, mama. Tatawid na tayo. Tapos na yung buong barangay Palao. Nakuhaan ko na. Tatawid na tayo sa barangay Poblasyon. Amen. Now, bakit nangyari yun? Dahil si Elisha
was operating under the anointing. Elijah operated under that anointing. That image of God, that kingdom of God, that dominion is an anointing. It is an anointing, mga minamahal. You get to be on top of things. You'll be on top of the birds. You'll be on top of the fishes. You'll be on top of lahat mga animals dyan. Grabe. Because that's my image. You're carrying my image. You're carrying my image. God is on top of things. Hindi ka nga lang pwede maging top of God. But you are seated with Him. Ang gaganda, no? Seated with Him. With Him. Elohim. I-try niyo yung product ko. Mga minamahal. Ano ba yung product mo? Ano mimutan ko? Ha? Hemuhim. Himuhim. Soon, every container was full. Alam niyo, ito si Elisha, Lord, gusto ko maging katulad ni Elisha. Ayoko masyadong kay Elijah. Masungit. Si Elijah, anti-social yun. Ayaw makisalamuha sa mga tao, di ba? Sabi, oy! Man of God! Baba! Ay, kung man of God ako, sana masunog kayong lahat dyan. Ako, grabe. Sunog tanan. Talagang medyo may may pagkaarimitan nyo yata yun, si Elias. Pero si Eliseo, maganda. Si Eliseo, laging, makijoin sa mga tao. Diba? Sociable. Ito si Elisha. Pero si Elisha, meron lang ayaw si Elisha. Pag nasimulan mo, huwag kang umistop. Meron isang king dyan eh. Alam niyo ba, kung yung king na yun, pahanap, sabi niya, yung mga Syrians, matanda ka na, Elisha, prophet, baka kukunin ka na ni Lord. Paano na ang Israel pag wala ka na? Ang sakit ng ulo namin sa Syria. Sabi ni Elisha, okay. Kuha ka ng pana. Release ka ng pana. Panain mo ng panain patungo doon sa Syria. Ay, 1. 3 beses lang yata. Pana pa more. 2. Pana pa again. Ilan? Oh. Now pick up the other arrows and strike them against the ground. So the king picked them up and struck the ground 3 times. So pana pak. 1, 2, 3. Oh, stop na. Grabe naman na king. Oh, ano nangyari kay Elisha? The man of God was angry with the king. Punta ka pa sa akin. Gusto ko na sana umuwi kay Lord. Napigilan pa dahil mag-prayer request ka pa na masira yung Syria. Sinabi ko panain mo ng panain eh. Oh, sabi ni Elisha, you should have struck the ground 5 or 6 times. He exclaimed. Then you would have beaten Aram. Now it was entirely destroyed until you will be victorious. Now you will only be victorious 3 times. Kung hindi ka sumurrender agad, pinana mo pa rin 5, 6, 7. Alam niyo kung nangyari yon? Sinunod-sunod. Wala nang Syria ngayon. Hindi, sabi ni Elisha, kung hindi ka stop, tinuloy-tuloy mo 5 to 6 times, na ubus mo na totally. So, di ba? Yan ba? Sino sumusurrender? Si Lord o tayo? Ay, tao, good. Mabilis sumurrender. Ambot lang. Sa trials, mabilis sumurrender. Sa blessings, mabilis din tayo sumurrender. Ayoko na, Lord. Sobra na. Laki na ng tiyan ko. Nung wala, Lord, pahingin pagkain. Nung binigyan ni Lord na madaming pagkain, tama na, Lord. Wala na masukat na pantalon. Sabi ni Lord, ewan ko sa inyo. Bago nga kayo lumapit sa akin, mag-isip kayo mabuti. Kaya alam nyo ngayon, nagbago na yata si Lord, di ba? Sabagay, hindi na magbabago si Lord. Kaya lang, medyo may konting changes na. Bakit? Kasi, tayong mga tao, lapit lang tayo ng lapit. Hindi natin na alam kung kaya ba talaga natin. Di ba? Yan pa po ba kayo? So it's prophesied. Now Daniel, malapit na po matapos.
Nebuchadnezzar had a dream. Ayun, ito na naman, rapture na. Sabihin natin, ito na si Lord Jesus Christ. Darating na. Ayun na nga, yung problema, gusto natin dumating na siya sa mundo, pero marami hindi pa siya dumarating sa... Alam nyo, ang priority ni Lord na gusto niya maunang dumating sa buhay natin bago sa buong mundo. Ano ibig sabihin, Pastor Roderick, dumating na si Jesus sa buhay ko? Ano ang ibig sabihin na dumating na si Jesus sa buhay ko? Mabigat po na tanong yan. Pero ito ang sagot dyan. Hebrews 13:8. Kahit basahin nyo, hindi nyo basahin. Memorize naman siguro yan. Ano? Jesus Christ, the same, yesterday, and today, and forever. I stand corrected. Was it John 14 or John 15? Sinabi niya, you will know that I will be, that day you will know that I am in the Father, and you in me, and I in you, and you will ask, sabi niya, and greater works than this you shall do. In that day, at that day, you shall know that I am in my Father, and you in me, and I in you. Grabe na oneness siya, no? Pag hindi pa naman tayo tinamaan nun, no? Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also, and even greater works than this shall he do, because I go to my Father. Pero nakita niyo yung triangle doon? That day, there will be a realization, you will know, na kaisa ko ang Diyos Ama, at kayo ay nasa akin, at ako ay nasa inyo. So, ano ibig sabihin nun? Kasama natin ang Diyos. Kaisa na natin ang Diyos. Same chapter lang yan, 14, no? That day, I am in the Father, you in me. Okay, ano ba tawag dyan sa NCEE test pa namin yan? Ano ba yan tawag dyan? Abstract reasoning ba yan tawag dyan? Nalimutan ko na. Ako nasa Ama. Kayo nasa akin. Ako nasa inyo. Ano ibig sabihin? Hindi niya, ano? Ako, sa araw na yon, malalaman ninyo ako ay nasa Ama. At kayo ay nasa akin. Therefore, dahil tayo ay na kay Christ, dala tayo ni Christ sa Ama. Kung kasama natin si Christ, kasama tayo ni Christ sa Kanya, at siya ay nasa atin, at siya ay nasa Ama, malayo ba ang Diyos? Kasama natin ang Diyos. Nasa Ama na din tayo. Kasi nandun tayo kay Christ. At siya ay nasa atin. And then, yun, no? Ano ba ang kailangan dito? Okay. Mga minamahal, again, yung sa prophecy, sa Daniel 2, na ito yung pinaliwanag na, yung paliwanag na lang, ha? Hanggang doon sa dream ni Daniel, kasi kulang na sa oras. Kasi, to be continued na lang ito, ha? First, we started the kingdom of God, the image of God, the dominion, the anointing, nandoon sa divine proposal sa creation. Then number 2, nasa prophecy. Kanina nag-Isaiah 9:6 tayo at ito yung interpretation. Sabi dito, maraming powers ang lalabas sa last days. Sabi niya gano'n, napakaraming powers. Sabi niya gano'n. But in the end, sinabi ni Daniel kay Nebuchadnezzar, alright, verse 44, ayan ha, ano ba? Verse 44, 2:44, in the days of these kings, these powers, shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed. A power so powerful, so strong, na pag sama-samay mo lahat ng power sa earth, hindi nila kakayanin yung power na galing sa langit. The God of heaven shall set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left. Hindi na ito pwedeng
pag nasira, ipasa sa iba, to other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever and ever. Sino yung maglalagay ng kingdom na yun? Nasa verse 45. Gagawa yon by the stone, for as much as you saw the stone was cut out of the mountain without hands, and that it breaking, that stone is none other than Jesus Christ. And the vision from Nebuchadnezzar all the way kay Daniel, sinabi din po yun. Dito na po, no, mga minamahal. Daniel 7 naman tayo. 7. 13 and 14. Closing na po ito kasi nandito ako may stop Ano yung una kong diniscuss? The divine proposal. Now the prophecy. Meron pa pong dalawa. Mga minamahal, o tatlo pa. Hindi ko pa na-discuss sa inyo. Hindi ko na kaya. The prayer, the principle. Ano po? Some other Sunday na yun natin i-discuss. Hindi ko na, kasi mag-12 o'clock na. Tinutukan natin ay, unang-una, originally, it was in the mind of God na yung image niya nasa atin. Kay Christ, do not go around looking for the kingdom of God. It's nowhere to be found out there because the kingdom of God is where? It's not up there, it's not out there, it's within you. Amen ba? Ayan, sinabi ni Christ, you have to start somewhere. Start by beginning sa loob. Seek first the kingdom of God. Not sa simbahan, not sa mundo, but sa buhay natin. It has to be a desire. That must be a burning desire. Then another thing, mga minamahal, sa Daniel na, ito na. Last days, verse 13, and I saw in the night visions, dito ko i-close to. I saw in the night visions, and behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven and came to the Ancient of Days, and they brought him near before him. So you have the Son of Man. Sino yung Son of Man? Then sino yung Ancient of Days? Matanda pa sa mga araw. Wala pang time. Oh, that must be the Father, the great I am. Tama ba? And there was given him dominion. There. Kanina binigay? The Son of Man was presented, came with the clouds of heaven, came to the Ancient of Days, and there was given him dominion and glory and a kingdom, that all people, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom that shall not be destroyed. Now, dito po kayo magugulat, mga minamahal. Bakit to? Talon tayo sa verse 18. Ito na, pa-closing na to. Itong Daniel na lang. Wala na ako babasahin. Daniel na lang sa 7. But the saints of the Most High, kayo nga bumasa? Who? Na-breakdown natin ha. Una, kasi yung una natin binasa, nasa verse 14 na. Ibig sabihin, 1 to 13, pinakita kay Daniel ni Gabriel na maraming powers sa mundo na operated ng mga principalities. Tama ba? Kanino sabi ni Paul na nakikipaglaban tayo? Principalities. Tama po. Si Satan, anong tawag sa kanya? God of this world. Yung mga kampon niya, principalities and rulers in the heavenly places. Okay? Pero sinabi, sa last day, yung Son of Man, happens to be Jesus Christ, sa Kanya ibibigay ang power at dominion, etc., etc. Kailan binigay? Ibibigay pa lang o naibigay na? Naibigay na. Bakit po? May verse ba? Yes. All power in heaven and on earth is now given to me. Diba po? So nagkatotoo ba yun? Yung prophecy ng Daniel? Yes or no? Nagkatotoo? Hindi. Rapture na kasi nasa isip na iba. Rapture na, rapture. Kasi clouds. Hindi. Mga minamahal. Kung basahin nyo mabuti yung verse 14, yung Son of Man ay haharap sa Ancient of Days na nasa clouds. So this is not the second coming. This was the ascension ni Jesus Christ. Dahil di ba He was received to heaven in a cloud and seated at the right hand
And doon pa lang siya binigyan, oh. Oh, di ba? Like the Son of Man came with the clouds of heaven and came, kanino? Sa church? No, Jesus came not to the people of planet Earth. He came to the Ancient of Days para idalhin yung offering niya for our redemption. At sabihin niya sa tatay niya na, I finish. And then when he finished, sabi ng ama niya, lahat ng power sa iyo na. Amen. Ngayon, tumalong na sa verse, so, the dominion and the kingdom was given to the Son of Man. Then ano sabi in verse 18? But the saints of the Most High shall take. Nandun ba naglalaro ang word na give and take? It was given to Jesus, but it was taken by Jesus? No. It was taken by the saints. Only the saints who will take the kingdom shall possess the kingdom. Ang tanong ko, will you take it? Ang ginagamit para ma-experience yung kingdom is the word take. It's already given. You cannot take that is not yet given. Hindi mo pwedeng ma-take yung hindi pa binibigay. Binigay na kay Jesus. At sabi ni Lord Jesus, yung ibibigay sa akin, dadalhin sa inyo ng Holy Spirit. So you take it, then you possess. Then last, mga minamahal, the last verse, 21 and 22. 21 and 22. Close na po to. Paano, pastor? Paano? Kulang na sa oras eh. Ituturo ko po by part 2 pa to. Gamitin natin yung born again mind. Maraming born again, pero ang tanong, born again kaya yung mind? Marami kayo kausap na born again? Oh, simula na born again ako, mga barkada ko, born again na rin. Pare-pareho ba naman yung usapan nyo? Pare-pareho ba isip nyo? Hindi rin. So, who knows kung sino ang totoong born again dun? Tama ba? Pastor, paano? I-judge ba natin by nag-iisip? Hindi. I beheld the same horn, that's the spirit of the world, made war with the saints and prevailed against them. Verse 22, until the Ancient of Days came, yan na yung coming ni Christ, and judgment was given to the saints of the Most High, and the time came that the saints possess the kingdom. You get to possess the kingdom. Hindi dapat tayo ang maposes. Tayo ang dapat pumoses. Liwanag po ba? So paano ang gauge sa born again? Sa isip? Hindi. Sinabi na ni Jesus, yung born again will get to see, understand, and access the kingdom of God. John 3:3 and verse 5. Yung born again na tinuod, they'll get to see, they'll get to see, they'll get to understand, and they'll get to tap in and have access sa kingdom. Grabe. So, ibig sabihin, kahit pa bagsak ang economy ng mundo, hindi kayo magiging purdoy. Amen. Ako na lang i-amen para sa inyo. Amen. Praise the Lord. O at least may Lord, in-amenan ko na sila. Walang maghihirap dito. Ayaw ko kaya. Ayaw ko. Unang-una ayaw ni Lord. Ayoko masira yung testimony ng word. Tindog kita tanan, maigsoon, napalalanginan ba kita karong buntaga sa pulong? Sorry Lord. Sorry sa inyo, napadugay-dugay, no? Taas-taas gan kuan. Mensahe.
Sige, ampo ta, mic on. Let's raise our, kahit yung kanang kamay lang natin. I just want us to magnify. If you want to raise both hands, that's okay. You want to raise just only the right hand. But I want us to magnify the Lord. Can you just magnify the Lord from our hearts right now? Oh, Sharabakandi, Larabaki, Rabakandi, Robosia. Blessed be the name of the Lord. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Lord, sa mga daga na panalangin. Salamat, Amahan. Ginoo, sa pulong. Salamat, Lord, sa openings. I can hear the word openings. Yes, Lord, I can hear the word openings. The word is openings. I can hear the word in Aramaic. It's ipata, ipata, ipata. Yung mga nasara na pintuan, bubuksan. Lahat ng mga sarado, lahat ng mga tanan ng mga sarado, karon ay abrihan ng Panginoon, bubuksan ng Panginoon. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Lord, i-bless niyo po ang lahat ng mga anak ninyo. Spirit, soul, and body, keep us growing. Keep us progressing. Keep us, Lord. Keep us, Panginoon, safe from harm. Keep us, Panginoon, na talagang passionate, ever-burning, Lord. Salamat, Lord, na i-preserve niyo po kaming lahat, spirit, soul, and body. And all the glory goes to you, Father. In Jesus' name we pray. Amen and amen, amen. God bless you po. Blessed Sunday.